Pera lang ang habol mo, hampas lupa. Ang malutong na sampal ni Madam Stella ay umalingaw-ngaw sa marangyang bulwagan, kasabay ng paghagis ng mga pekeng ebidensya. Habang nakangisi ang mapagmataas na pamilya, durog ang puso ni Rose. Ngunit imbes na umiyak at lumuhod, dahan-dahang pinulot ni Rose ang kanyang dangal. Hindi mabibili ng yaman niyo ang malinis kong konsensya. Handa na ba siyang lumaban o tuluyang lalamunin ng mapait na tadhana? Pera lang ang habol mo, hampas lupa. Ang malulutong na salita ng gahamang madrasta ay bumaon sa pagkatao ni Rose habang ipinagkakanulo siya ng sariling kadugo. Tinalikuran siya ng pamilyang pinag-alayan niya ng buhay. Subalit, imbes na lumuhod sa nagyayelong sahig, pinunasan niya ang kanyang luha at buong tapang na tumayo. Babangon siya mula sa abo ng panlilinlang. Handa na ba siyang harapin ang kalupitan ng kapalaran upang bawiin ang inagaw na dignidad? Huwag na huwag mong ihahalin tulad ang pamilya natin sa babaeng iyan. Isa siyang hamak na tagapag-alaga. Isang utusang nagmula sa squatters area ng Pilipinas na nag-aambisyong maging senyora sa pamamagitan ng pagpapahid ng tae at ihi ng isang matandang ulyanin. Kadiri. Ang mga salitang iyon, na kasing talim ng basag na salamin, ay tumago sa nakawangang pinto ng marangyang silid-aklatan. Sa labas ng pasilyo, nakatayo si Rose. Ang kanyang mga kamay, na namamanhid sa lamig ng taglamig sa Seoul, ay mahigpit na nakahawak sa isang makapal na kumot na 2 buwan niyang matiyagang niniting. Ang bawat sinulid nito ay hinabi niya sa mga madaling araw na siya ay nagpupuyat, puno ng pagmamahal at pag-aalala para sa mga nangangatog na binti ng matandang tagapangulo ng Pamilya Park. Subalit, sa paningin ni Madam Stella, ang babaeng nagsasalita sa loob ng may matinding pandidiri, ang kanyang tapat na serbisyo ay hindi hihigit sa isang maruming taktika ng isang oportunista. Walang luhang bumagsak mula sa mga mata ni Rose. Walang hagulgol na lumabas sa kanyang mga labi. Ang pinakamatinding sakit ay ang sakit na hindi kayang isigaw. Tila may isang makapal na tinik na bumara sa kanyang lalamunan, pumipigil sa bawat paghigop niya ng hangin. Ang mga pamilyar na mamahaling florera at nakasabit na mga painting sa pasilyo ay biglang nagmistulang mga higanting anino na handa siyang lamunin ng buhay. Naramdaman niya ang unti-unting pagbigat ng kanyang mga paa, tila hinihila siya pababa ng kanyang sariling kahihiyan. Ang kumot sa kanyang mga kamay ay tila naging isang mabigat na kadena na nagpapaalala kung gaano kababa ang kanyang halaga sa mundong ito. Nilunok ni Rose ang pait. Huminga siya ng malalim upang pakalmahin ang nag-uunahang pintig ng kanyang puso bago dahan-dahang tumalikod at naglakad patungo sa silid ng kanyang pasyente. Nakahiga roon si Chairman Park, isang haligi ng kapangyarihan na ngayon ay nakabilanggo sa sarili nitong paralisadong katawan. Lumapit si Rose at maingat na ibinalot ang niniting na kumot sa mga binti ng matanda. Pinantay niya ang bawat lukot ng tela ng may labis na pag-iingat. Ang kanyang magaspang na palad ay marahang humaplos sa nangangawit na binti ng matanda. Inililipat ang huling piraso ng init ng kanyang sariling katawan patungo sa pasyenteng higit pang nagpapahalaga sa kanya kaysa sa sarili nitong dugo at laman. Ang tahimik na sandali ng pag-aalaga ay binasag ng panginginig ng kanyang lumang telepono sa loob ng bulsa ng kanyang uniforme. Kinuha niya ito at bumungad sa screen ang isang mensahe mula sa Pilipinas. Galing iyon sa kanyang nakababatang kapatid na si Tony. Ang nilalaman ng mensahe ay walang kahit anong pangungumusta o pag-aalala. Ate, kailangan ko na ng pang-tuition ngayon. Nagpadala ka na ba? Huwag mo namang taguan ang responsibilidad mo. Baka hindi ako maka-exam. Dagdagan mo na rin ng pang-inom namin ng mga barkada ko. Minsan lang naman eh. Bilisan mo ate. Nakakahiya sa mga tropa ko. Parang tinusok ng libu-libong karayom ang dibdib ni Rose. Ibinigay niya ang lahat. Wala siyang itinira para sa kanyang sarili, kundi ang mga barya sa kanyang pitaka. Pumasok siya sa madilim na sulok ng kusina,
Sa ibaba ng mansyon, sumandal sa malamig na pader, at doon tuluyang gumuho ang kanyang katatagan. Kinuha niya ang kanyang pitaka at inilabas ang iilang gusot na pera ng Korea. Binilang niya ito gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri. Hindi sapat. Kahit ibenta niya ang kanyang sariling dugo, hindi ito sasapat para punan ng walang katapusang hinihingi ng mga taong inaasahan niyang magbibigay sa kanya ng lakas. Ang tanging naging kakampi niya sa malawak at banyagang bansang ito ay ang matinding kalungkutan na unti-unting sumasakal sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng kanyang palihim na pagtangis, hindi niya napansin ang anino ng isang matangkad na lalaking kanina pa nakatayo sa labas ng pinto ng kusina, tahimik na pinagmamasdan ang pagbagsak ng kanyang mga balikat. Bago pa man siya makapahid ng luha, gamit ang likod ng kanyang palad, muling nag-ilaw ang kanyang telepono. Isang abiso mula sa kanyang bangko. Nanlaki ang mga mata ni Rose, halos hindi makahinga nang makita ang halagang idinagdag sa kanyang account. Isang napakalaking halaga na hindi niya kikitain kahit buong buhay siyang magpaalipin sa paglilinis ng dumi ng ibang tao. Walang pangalan ang nagpadala, tanging isang serye ng mga numero ang nakapaskil sa mensahe. Sino ang nagpadala ng yamang ito at anong sumpa ang nakakabit sa bawat barya nito upang tuluyang wasakin ang natitirang piraso ng kanyang tahimik na buhay? Huwag mong titigan ang pera na tila ba yan ay isang bomba. Kung ang perang yan ang magliligtas sa iyo, tanggapin mo. Ang bawat numero sa screen ng kanyang telepono ay tila mga matatalim na kuko na kumakalmot sa konsensya ni Rose. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o lalong manginig sa takot. Sa mundong ito, walang ibinibigay ng libre, lalo na sa isang katulad niyang wala namang maipagmamalaki kundi ang kanyang dangal. Ang malaking halagang iyon ay tila isang mantsa sa kanyang malinis na pagkatao. Paano kung ito ang maging mitsa ng kanyang tuluyang pagkasira? Paano kung ito ay isang patibong na inihanda ni Madam Stella upang tuluyan siyang palayasin sa mansyong ito? Nabalik lamang ang diwa ni Rose nang marinig niya ang marahang pagbukas ng pintuan ng kusina. Mabilis niyang itinago ang telepono sa kanyang bulsa at pilit na pinunasan ang mga bakas ng luha sa kanyang pisngi. Ang malamig na hangin mula sa labas ay humahalimuyak sa loob, kasabay ng pagpasok ng isang lalaking tila ba nagdadala ng sariling liwanag sa madilim na sulok na yon, si Ji-hoon, ang bunsong anak ng pamilya Park na tila laging may dalang misteryo sa kanyang mga mata. Hindi nagsalita si Ji-hoon. Sa halip, lumapit siya sa stove at kumuha ng isang baso. Ang tunog ng pagbuhos ng gatas ay tila isang banayad na kanta sa gitna ng katahimikan ng gabi. Inilapag niya ang baso ng mainit na gatas sa harapan ni Rose. Ang usok na lumalabas mula rito ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng nagyayelong gabi. Uminom ka muna, Rose. You look like you've seen a ghost. O baka naman mas malala pa sa multo ang iniisip mo. Ang boses ni Ji-hoon ay malalim. May halong pag-aalala na hindi sanay marinig ni Rose mula sa mga taong nakatira sa bahay na ito. Salamat po, Sir Ji-hoon. Pasensya na po. Hindi ko lang po inaasahan na may gising pa sa ganitong oras. Sagot ni Rose habang nakayuko, hindi magawang itingin ang kanyang mga mata sa lalaki. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig pa rin habang hinahawakan ang mainit na baso. Hindi kailangan ng sir. We're in the kitchen, not in the boardroom. At isa pa, nakita kita kanina sa pasilyo. You were holding that blanket like it was the most precious thing in the world. My father is lucky to have you, Rose. Hindi lahat ng tao rito ay may pusong katulad ng sayo. Sa sandaling yon, tila huminto ang mundo para kay Rose. Ang pagkilala ni Ji-hoon sa kanyang halaga ay higit pa sa anumang halaga ng pera sa kanyang bangko. Sa loob ng 2 taon na paninilbihan niya sa South Korea, ito ang unang pagkakataon na may tumingin sa kanya, hindi bilang isang utusan, kundi bilang isang tao. Ngunit ang kislap ng pag-asa sa kanyang puso ay agad ding nalamuyot nang biglang bumukas ng malakas ang pinto. Ji-hoon,
Ano ang ginagawa mo rito sa oras na ito? At kasama mo pa ang babaeng ito? Ang matinis na boses ni Madam Stella ay tila isang latigo na humahampas sa katahimikan. Nakatayo siya sa pintuan, nakasuot ng kanyang mamahaling robe, at ang kanyang mga mata ay naniningkit sa suspisya. Mabilis na tumayo si Rose at yumuko ng malalim. Paumanhin po, madam. Kumuha lang po ako ng tubig. Tubig? O baka naman lason para sa utak ng anak ko? Jihoon, umakyat ka na sa taas. Huwag mong hayaang madumihan ng reputasyon mo dahil lang sa pakikipag-usap sa isang hamak na caregiver. At ikaw, Rose? Siguraduhin mong malinis ang bawat sulok ng bahay na ito bukas at bantayan mong mabuti ang chairman. Kapag may nangyaring masama sa kanya, sisiguraduhin kong sa kulungan ang tuloy mo. Pagkaalis ni Madam Stella, naiwan ang isang mabigat na atmosfera sa kusina. Tumingin si Jihoon kay Rose, isang tingin na puno ng pait at paghingi ng tawad para sa kanyang madrasta. Bago siya lumabas, lumapit siya ng bahagya kay Rose. Ang dulo ng kanyang mamahaling cashmere na manggas ay sumagi sa palad ni Rose habang maingat niyang inaayos ang baso sa mesa. Isang maliit na galaw, ngunit tila kuryenteng gumapang sa buong katawan ni Rose. Isang proteksyon, isang tahimik na pangako na hindi siya mag-iisa. Bumalik si Rose sa silid ni Chairman Park nang may mabigat na pakiramdam. Ang matanda ay mahimbing na natutulog. Ang kanyang paghinga ay nakadepende sa makina na nasa gilid ng kanyang kama. Nilapitan ni Rose ang matanda upang ayusin muli ang kumot, ngunit napansin niya ang isang bagay na nagpatigil sa pintig ng kanyang puso. Ang ilaw sa ventilator ay hindi na kulay berde. Ito ay nagkukurap-kurap na sa kulay pula at ang tunog ng hangin na lumalabas dito ay tila hirap na hirap. Sa kanyang panginginig, sinundan ni Rose ang kable ng kuryente patungo sa saksakan sa pader. Doon, nakita niyang ang plug ay halos matanggal na. Tila ba sadyang hinila ito ng bahagya upang magmukhang aksidente ang pagtigil ng makina. Sino ang gagawa nito? At bakit ngayon? Kung kailan ang chairman ay nagsisimula ng magpakita ng senyales ng paggaling. Sa gitna ng kadiliman ng silid, narinig ni Rose ang isang mahinang kaluskos mula sa balkonahe. Sa paglingon niya, isang anino ang mabilis na naglaho. Iniiwan siyang mag-isa sa gitna ng panganib na hindi niya nakikita. Huwag mong bibitawan ang kamay ko, Rose. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko sa bahay na ito. Ang mga salitang iyon ay hindi lumabas sa bibig ni Chairman Park, kundi sa pamamagitan ng mahigpit at nanginginig na hawak ng kanyang tuyot na palad sa kamay ni Rose. Sa gitna ng nagkukurap-kurap na pulang ilaw ng ventilator, hindi nagpadaig si Rose sa takot. Mabilis niyang isinaksak ng maayos ang kable ng kuryente. Ang bawat segundo ng katahimikan bago muling umandar ang makina ay tila isang taon sa kanyang pandama. Nang muling bumalik ang maayos na ritmo ng paghinga ng matanda, nanginig ang buong katawan ni Rose at napaupo siya sa sahig. Ang kanyang pawis ay humalo sa malamig na hangin ng silid, isang patunay ng laban ng muntik na niyang matalo. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto at nagdatingan ang mga doktor at miyembro ng pamilya Park. Sa pangunguna ni Madam Stella, na tila ba handa ng magsabog ng puot, ngunit bago pa man makapagsalita ang madrasta, pilit na iminulat ng chairman ang kanyang mga mata. Itinaboy niya ang mga mamahaling doktor sa pamamagitan ng isang mahinang kumpas ng kamay. Ang kanyang tingin ay nanatiling nakapako lamang kay Rose. Sa harap ng lahat, ipinakita ng matanda kung sino ang tunay niyang sandigan. Iwan niyo kami. Si Rose lang ang kailangan ko, ang theo-tao na utos ng matanda, na tila isang sampal sa mukha ni Madam Stella. Nang lumaon ng gabi, pumunta si Rose sa kusina upang ihanda ang tanging bagay na alam niyang magbibigay ng lakas sa matanda. Ang amoy ng bawang na ginigisa sa luya at manok ay dahan-dahang napuno ang malawak na pasilidad. Ang arroz caldo, ang lugaw na nagpapaalala sa kanya ng mga umaga sa Pilipinas kasama ang kanyang ina, ay maingat niyang inihanda.
Habang hinahalo niya ang malapot na sabaw, hindi niya napigilang humuni ng isang lumang oyayi, isang awit sa pagtulog na madalas kantahin sa kanilang probinsya. Ang bawat patak ng kanyang luha na lihim na pumatak sa gilid ng kalan ay tila mga panalangin iniaalay niya para sa kaligtasan ng matanda. Hindi niya alam, sa kabilang panig ng pinto, nakatayo si Ji-hoon. Pinagmamasdan ng bilyonaryong anak ang bawat galaw ni Rose. Sa paningin ni Ji-hoon, ang babaeng ito ay hindi lamang isang caregiver. Siya ang kaluluwa ng isang bahay na matagal nang naging sementeryo ng mga damdamin. Ang simpleng paghuni ni Rose at ang tapat na pag-aalaga nito ay naging isang liwanag na tumatagos sa madilim at malamig na puso ni Ji-hoon. Doon niya napagtanto na ang hinahanap niyang tunay na pag-ibig ay hindi matatagpuan sa mga piging ng mayayaman, kundi sa isang mangkok ng mainit na lugaw na inihanda ng may wagas na puso. Nang ilabas ni Rose ang pagkain, nagkatagpo ang kanilang mga mata sa pasilyo. Ang pagod sa mukha ni Rose ay hindi na itago ng kanyang pilit na ngiti. Huminto si Ji-hoon sa tapat niya at sa isang bihirang sandali ng katapusan, ipinatong niya ang kanyang malapad na palad sa balikat ni Rose. Ang init ng kamay ng lalaki ay tila isang kuryenteng nagbigay ng lakas sa nanghihinang katawan ng babae. Magpahinga ka rin, Rose. Hindi ko kakayanin kung pati ikaw ay magkasakit. Ang mahinang bulong ni Ji-hoon, ang boses ay puno ng pagsuyo na tila isang lunas sa lahat ng sugat ni Rose. Tumungo si Rose, ang kanyang puso ay nag-uunahan sa bilis. Ngunit ang sandali ng katahimikan at kilig ay muling nabasag nang marinig ang muling pagtawag ni Chairman Park mula sa kanyang silid. Sa pagkakataong ito, hindi ito tawag ng pangangailangan sa gamot. Rose, tawagan mo ang aking abogado. Ang utos ng matanda nang makapasok si Rose. Ngayon din, may kailangan akong baguhin sa aking huling testamento bago pa mahuli ang lahat. Ang mga salitang iyon ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Alam ni Rose, ang pagbabagong ito ay maaaring magbigay sa kanya ng kinabukasan o kaya naman ay maging mitsa ng isang digmaang hindi niya alam kung paano lalabanan. Akala mo ba ay hindi ko alam ang baho mo? Isang baso lang ng gatas at isang mangkok ng lugaw, napaikot mo na ang matanda at ang anak ko. Napakagaling mong artista, Rose. Dapat ay sa telebisyon ka nagtatrabaho at hindi sa loob ng pamamahay ko. Ang mga salitang iyon ni Madam Stella ay tila mga talsik ng asido na dumurungis sa dangal ni Rose. Nakatayo ang yaman at kapangyarihan sa harap ng isang hamak na manggagawa. Sa loob ng marangyang silid ni Stella, kung saan ang amoy ng mamahaling pabango ay sadyang nakakahilo, pinilit ni Rose na panatilihing tuwid ang kanyang tayo. Ang kanyang mga kamay ay nakaugaliang nakatiklop sa kanyang harapan, mga kamay na kanina lamang ay matiyagang naglalaba ng mga personal na gamit ni Chairman Park dahil ayaw ng matanda na ipagalaw ang mga ito sa iba. Ang kaibahan ng kanyang magaspang na palad sa kumikinang na sahig ng silid ay tila isang malupit na paalala ng kanyang kinalalagyan. Naramdaman ni Rose ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang bawat pangungutya ni Stella ay tila isang mabigat na bato na idinaragdag sa pasan-pasan niyang krus. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat paglunok niya ay tila may kasamang maliliit na bubog. Nais niyang sumigaw. Nais niyang ipaliwanag na wala siyang ibang hangad kundi ang kaligtasan ng pasyente. Ngunit ang kanyang boses ay tila nawala sa gitna ng naglalakihang mga pader ng mansyong ito. Ang kanyang puso ay tila isang ibong nakakulong na nagpupumiglas. Ngunit ang bawat paghampas ng kanyang pakpak ay nagdudulot lamang ng karagdagang sugat. Kamakailan lamang, habang nag-aayos si Rose sa labas ng silid-aklatan, hindi sinasadyang narinig niya ang pag-uusap ni Madam Stella at ng abogado ng pamilya. Doon niya nalaman ang katotohanang nagpabago sa tingin sa kanya ng lahat. Isang malaking bahagi ng kayamanan ng chairman sa anyo ng isang trust fund ay itinalaga para sa kanya. Hindi iyon hiningi ni Rose,
Hindi niya iyon pinangarap, ngunit sa paningin ng mga taong ang Diyos ay salapi, siya ay naging isang kaaway na dapat lipulin. Madam, wala po akong alam sa sinasabi ninyong pera. Narito po ako para magtrabaho ng tapat. Ang mahinang sagot ni Rose. Ang kanyang tinig ay nanginginig, ngunit may bakas ng paninindigan. Isang mapang-uyam na tawa ang pinakawalan ni Stella. Humakbang siya palapit kay Rose. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa puot. Huwag mo akong gamitan ng script na yan. Alam ko ang katulad mo. Ang mga katulad niyo na galing sa hirap, gagawin ang lahat para makatikim ng ginhawa, kahit pumatay pa kayo ng matanda. Sa puntong yon, tila may kung anong nabali sa loob ni Rose. Ang saktan siya ay kaya niyang tiisin. Ngunit ang pagbintangan siya ng masama, laban sa taong itinuturing na niyang ama, ay higit pa sa kanyang makakayanan. Subalit, bago pa man siya makapagsalita muli, tinalikuran na siya ni Stella at kinuha ang kanyang telepono. Hello. Ipagpatuloy niyo ang paghahanap sa Pilipinas. Hanapin niyo ang lahat ng dumi ng pamilya Makaraeg. Gusto kong malaman kung sino ang mga kasabwat niya sa paggawa ng planong ito. Huwag kayong titigil hanggang hindi niyo nahahanap ang butas na magpapabagsak sa kanya. Ang malamig na utos ni Stella sa kabilang linya. Naiwang nakatayo si Rose sa gitna ng silid, tila isang tupa na napapaligiran ng mga lobo. Ang bawat pangarap niya na mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang pamilya ay tila unti-unting nilalamon ng madilim na usok ng pagdududa. Habang naglalakad siya palabas, hindi niya maalis sa kanyang isipan ang isang nakakatakot na tanong na tila paulit-ulit na bumubulong sa kanyang pandama. Sa mundong puno ng kasinungalingan, may puwang pa ba ang isang katotohanang walang boses? O sadyang ang kabutihan ay isang kasalanan sa mga taong ang tanging alam ay kumuha at mangapi? Ate, pasensya na, pero kailangan ko ring mabuhay. Hindi sapat ang ipinapadala mo para sa mga pangarap ko. Ang tinig ni Tony sa kabilang linya ng telepono ay tila isang malamig na agos ng tubig na dumaan sa likuran ni Rose. Sa libu-libong milya ang layo, sa isang maliit at madilim na silid sa Manila. Ang kanyang bunsong kapatid ay kasalukuyang nakikipagpalitan ng dangal para sa mga perang hindi naman sa kanya. Habang si Rose ay nagpapakahirap sa Seoul, tinitiis ang bawat mura at paghamak. Ang taong pinag-aalayan niya ng kanyang pawis ay unti-unti nang nilalason ng gahamang alok ni Madam Stella. Sa loob ng marangyang opisina ni Stella sa Seoul, isang ngisi ng tagumpay ang gumuhit sa mga labi ng madrasta. Hawak niya ang isang recorder, tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa bawat himaymay ng buhay ni Rose. Sabihin mo lang ang totoo, Tony. Ang boses ni Stella ay puno ng mapanlinlang na tamis, na ang kapatid mo ay matagal nang nagpaplano na akitin ang chairman para sa pera. Sabihin mo na ang lahat ng ipinapadala niya ay galing sa pang-uuto niya sa matanda. At kapag natapos mo ito, hindi mo na kailangang magtrabaho kahit kailan. Habang nangyayari ang maruming transaksyong ito, si Rose ay nasa loob ng kusina ng mansyon, masayang naghahanda ng isang maliit na cupcake. Bukas ay kaarawan na niya. Sa gitna ng lahat ng hirap, nais niyang kahit isang sandali ay makaramdam siya ng pagpapahalaga sa sarili. Ang bawat pagpahid niya ng icing sa cupcake ay tila isang panata ng pag-asa. Inisip niya ang mukha ng kanyang ina at ni Tony, umaasang sa susunod na buwan ay makakauwi na siya dala ang sapat na ipon para sa kanilang bagong simula. Hindi niya namalayan na sa likuran niya ay nakatayo si Ji-hoon, pinagmamasdan ang kanyang bawat galaw ng may malalim na paghanga. Lumapit ang lalaki, dala ang isang maliit na kahon na nakabalot sa asul na papel. Happy birthday, Rose. Maaga ang bati ko dahil baka maging abala tayo bukas, ang mahinang sabi ni Ji-hoon. Ang kanyang mga mata ay tila nagniningning na mga bituin sa gitna ng gabi. Kinuha ni Rose ang regalo ng may panginginig. Nang buksan niya ito, isang pilak na bracelet ang bumungad sa kanya. Simple ngunit puno ng kahulugan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagod at sakit na nararamdaman ni Rose
ay tila naglaho. Ang init ng titig ni Jihon at ang lambot ng boses nito ay naging isang proteksyon laban sa lahat ng unos na nagbabanta sa kanyang paligid. Sir Jihon, hindi niyo po kailangang gawin ito. Ang tao ni Rose. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula nang mangilid ang luha ng kagalakan. I want to, Rose. Dahil karapat-dapat ka sa lahat ng magagandang bagay sa mundo. Ang sagot ni Jihon habang dahan-dahang hinahawakan ng kamay ni Rose upang isuot ang bracelet. Ang bawat pagdampi ng balat ng lalaki sa kanyang pulso ay tila isang kuryenteng nagbibigay ng bagong buhay sa kanyang pusong matagal ng uhaw sa tunay na pagmamahal. Ngunit ang langit na pansamantalang naranasan ni Rose ay biglang nagdilim nang marinig ang matinis na tinig ni Madam Stella na tumatawag mula sa itaas. Rose, Jihon, halina kayo sa sala. May mahalagang anunsyong kailangang gawin ng pamilya. Isang pagtitipon para sa ating lahat. May kung anong kaba ang lumukob sa dibdib ni Rose. Ang paanyayang yon ay hindi tunog ng isang pagdiriwang, kundi isang hatol. Habang naglalakad sila patungo sa sala, ang bawat hakbang ni Rose ay tila paglapit sa isang bangin. Ang marangyang bulwagan ay puno ng mga miyembro ng Pamilya Park. Ang kanilang mga mukha ay tila mga maskara ng puot at panghuhusga. Nakatayo sa gitna si Madam Stella. Hawak ang isang remote control para sa sound system ng mansyon. Sa tabi niya ay ang isang malaking screen na nagpapakita ng larawan ni Rose. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Stella sa kanya bago pinindot ang play. Ang boses na lumabas sa mga speaker ay hindi boses ng isang banyaga. Ito ang boses ng kanyang kapatid, ang boses ni Tony, na malinaw at talamak, na nagsasabi ng mga kasinungalingang dudurog sa bawat piraso ng kanyang pagkatao. Sino ang tatayo para sa katotohanan kapag ang sarili mong dugo ang siyang nagbuhos ng lason sa iyong iniingatang dangal? Huwag mong dungisan ang sahig ng mansyong ito ng iyong mga luhang puno ng kasinungalingan. Wala kang lugar dito, Rose. Wala kang lugar sa kahit anong disenteng tahanan. Ang mga salitang yon ni Madam Stella ay tila mga palakol na bumibiyak sa huling pag-asa ni Rose. Habang nakatayo sa gitna ng marangyang bulwagan, ang cupcake na maingat niyang ginawa para sa kanyang sariling kaarawan ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Ang marahang tunog ng pagbagsak nito sa makinis na sahig ay tila ang tunog ng sarili niyang mundo na nawawasak. Ang ising na kulay rosas ay kumalat sa tiles, tila ba simbolo ng kanyang mga pangarap na ngayon ay dinudumihan at niyuyurakan ng mga taong itinuring niyang pangalawang pamilya. Ang boses ni Tony na lumabas mula sa mga speaker ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Bawat salita ay tila isang kutsilyo na itinatampal sa likuran ni Rose. Si Ate Rose po ang nag-utos sa akin. Sabi niya, gagawa siya ng paraan para makuha ang tiwala ng matanda. Para mapunta sa amin ang mana. Ang tinig ng kanyang kapatid, ang boses na minahal niya at inaruga sa loob ng maraming taon, ay naging isang dayuhang nakikipagkaisa sa kanyang mga kaaway. Naramdaman ni Rose ang matinding panlalabo ng kanyang paningin. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naglaho. Iniwan siyang humihingal at nalulunod sa gitna ng tuyong lupa. Ang kanyang mga binti ay tila naging tubig, hindi na kayang dalhin ang bigat ng kanyang sariling katawan, kaya dahan-dahan siyang napaluhod sa harap ng lahat. Hindi totoo yan. Madam, hindi po totoo yan. Ang mahinang tao ni Rose, ngunit ang kanyang boses ay tila isang bulong sa gitna ng malakas na bagyo. Walang nakikinig, walang naniniwala. Ang bawat tingin ng mga miyembro ng Pamilya Park ay puno ng pandidiri at matinding poot. Tila ba isa siyang maruming peste na pumasok sa kanilang malinis na hardin upang maghasik ng lason. Biglang isang malakas na hininga ang narinig mula sa upuan ni Chairman Park. Ang matanda ay nakahawak sa kanyang dibdib, ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa sakit at pagkabigla. Ang pagkakanulo na narinig niya ay tila ang huling suntok
na nagpatigil sa kanyang mahinang puso. Sa gitna ng kaguluhan, tinangka ni Rose na lumapit upang sakluluhan ang pasyente, ang tanging taong tunay na nagmahal sa kanya sa bahay na yon. "Huwag mo siyang hawakan!" Ang sigaw ni Madam Stella ay kasabay ng isang marahas na pagtulak kay Rose. "Pinatay mo na ang dangal ng pamilyang ito. Huwag mo nang ituloy ang pagpatay sa asawa ko gamit ang iyong mga maruruming kamay." "Rose!" Ang sigaw ni Jihun ay puno ng desperasyon. Sinubukan niyang lumapit upang tulungan si Rose na makatayo. Ngunit mabilis siyang hinarang ng dalawang malalaking bodyguard ng pamilya. Ang pagpipiglas ni Jihun ay tila walang saysay laban sa bakal na hawak ng mga ito. "Bitawan niyo ako! Rose, huwag kang maniwala sa kanila. Alam kong hindi mo magagawa ito." Ngunit huli na ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan ng mga medik na dumarating para sa chairman, kinaladkad si Rose palabas ng mansyon. Ang kanyang katawan ay tila isang basahan na itinapon sa kalsada. Ang pintuang bakal ng mansyon ay sumara nang may matinding lakas, isang tunog na naghudyat ng katapusan ng kanyang pansamantalang pananatili sa langit. Naiwan si Rose sa labas, nakaluhod sa malamig na semento, habang ang unang patak ng niyebe ay nagsisimulang mahulog mula sa madilim na langit ng Seoul. Wala siyang suot na jacket, walang dalang pera, at ang kanyang telepono ay kinuha at sinira ni Stella. Ang tanging natira sa kanya ay ang pilak na bracelet sa kanyang pulso, ang huling piraso ng kabutihang natanggap niya, na ngayon ay tila isang malamig na bakal na nagpapaalala sa kanya ng lahat ng kanyang nawala. Paano ka lalaban sa isang mundong ang sarili mong dugo ay naging kalawang na kumakain sa iyong buong pagkatao? "Ate, huwag mo na kaming gambalain. Binigyan mo na kami ng sapat na kahihiyan. Sapat na yon." Ang tinig ni Tony sa kabilang linya ng pampublikong telepono ay tila isang huling hatol ng kamatayan para kay Rose. Nakatayo siya sa gitna ng isang madilim na kanto sa Seoul. Ang kanyang nanginginig na kamay ay mahigpit na nakahawak sa malamig na bakal ng receiver. Ang huling barya na itinago niya sa kanyang bulsa para sa pagkakataong ito ay tila naging isang piraso ng walang kwentang tanso. Ang tuyot na tunog ng pagkaputol ng ugnayan sa kabilang linya ay tila ang huling hibla ng kanyang buhay na tuluyan ng napatid. Wala na siyang pamilyang babalikan, wala na siyang tahanang matatawag na kanya. Ang bawat patak ng niyebe na dumadapos sa kanyang balat ay tila mga maliliit na karayom ng yelo na tumutusok sa kanyang pagkatao. Wala siyang suot na makapal na jacket, tanging ang kanyang manipis na uniporme ng pagiging isang caregiver ang nagsisilbing panangga niya sa malupit na hanging gabi. Ang kanyang mga luha, na dati ay mainit at puno ng pait, ngayon ay unti-unti nang naninigas at nagiging yelo sa kanyang mga pisngi. Ang bawat paghinga niya ay tila isang pakikipagbuno sa kamatayan. Ang bawat buga ng kanyang hininga ay nagmimulang usok sa hangin. Tila ba unti-unting lumilisan ang kanyang kaluluwa mula sa kanyang nanlalamig na katawan. Habang nangyayari ito, sa loob ng marangyang mansyon ng mga Park, isang bagyo ang kasalukuyang namumuo sa pagitan ni Jihun at ng kanyang pamilya. "Wala akong pakialam sa perang yan. Wala akong pakialam sa pangalan ng pamilyang ito." Ang sigaw ni Jihun ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Tila ba bawat pader ay nanginginig sa kanyang galit. Hinubad niya ang kanyang mamahaling relo at itinapon ang kanyang pitaka sa harap ni Madam Stella. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay naging bakas ng kanyang matinding paghihimagsik. Kung ang yaman na ito ay nangangahulugan ng pagiging malupit sa isang inosenteng tao, mas pipiliin ko pang maging pulubi kasama niya. Mabilis na tumakbo si Jihun palabas. Hindi alintana ang sigaw ng kanyang madrasta na nagbabantang tatanggalan siya ng lahat ng mana. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagmamadali sa bawat hakbang. Sa labas ng mansyon, nakita niya ang isang bagay na nagpadugo sa kanyang damdamin. Ang maliit na cupcake ni Rose na ngayon ay dulas at durog na sa ilalim ng makapal na niyebe.
Ang kulay rosas na icing ay naging kulay abo. Tila ba isang pangarap na huli na bago pa man magsimula. Samantala, sa isang madilim na parke sa gitna ng syudad, dahan-dahang bumigay ang mga binti ni Rose. Napaupo siya sa isang malamig na bench. Ang kanyang paningin ay unti-unti nang nagdidilim. Upang hindi tuluyang lamunin ng antok na hatid ng matinding lamig, niyakap ni Rose ang kanyang sarili ng mahigpit. Sinimulan niyang ihum ang lumang oyay ng kanyang ina. Ang kanyang mahinang tinig ay tila isang huling hiling sa gitna ng kawalan. Ang ritmo ng kanyang kanta ay ang tanging nagpapaalala sa kanyang puso na kailangan pa nitong tumibok kahit na ang buong mundo ay tila nais na siyang patigilin. Tulog na, bunso. Huwag nang umiyak. Ang mahinang bulong ni Rose bago tuluyang bumagsak ang kanyang mga talukap. Ang kanyang mga kamay ay bumagsak sa kanyang gilid at ang pilak na bracelet na regalo ni Jihoon ay kumislap sa ilalim ng isang malamlam na ilaw ng poste. Sa gitna ng kanyang pagkawala ng malay, isang misteryosong anino ang lumapit. Isang itim na payong ang dahan-dahang bumukas, nilalagyan ng proteksyon ng naninigas na katawan ni Rose laban sa patuloy na pagbagsak ng niyebe. Ang taong humahawak ng payong ay nanatiling tahimik, ngunit ang paghaplos ng isang mainit na kamay sa kanyang noo ay tila isang pangakong hindi pa tapos ang kanyang laban. Sino ang taong ito na dumating sa gitna ng kanyang huling hininga? At matatagpuan pa ba ni Jihoon ang babaeng handa niyang ipagpalit sa buong mundo bago pa man tuluyang maging yelo ang pusong matagal na niyang pinoprotektahan? Dahan-dahang iminulat ni Rose ang kanyang mga mata sa gitna ng isang silid na hindi niya kilala. Ang bawat kurap ng kanyang mga talukap ay tila isang pakikibaka laban sa bigat ng kanyang sariling pagkatao. Hindi na ang malamig at malawak na mansyon ng mga park ang bumungad sa kanya, kundi isang maliit at masikip na silid na amoy tuyo at piniritong itlog. Isang amoy na tila ba humihila sa kanya pabalik sa isang buhay na matagal na niyang kinalimutan. Naramdaman ni Rose ang hapdi sa kanyang lalamunan nang subukan niyang lumunok. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila bugbog sa matinding lamig na kanyang naranasan. Sa kanyang tabi, isang baso ng mainit na tubig ang dahan-dahang naglalabas ng usok, tila ba nagaanyaya ng kahit kaunting ginhawa. Ang mga dingding ng silid ay punong-puno ng mga nakadikit na larawan ng mga pamilya sa Pilipinas, mga paalala ng bawat OFW sa loob ng maliit na apartment na ito kung bakit sila nagpapakapagod sa banyagang lupain. Gising ka na pala, kabayan. Huwag kang matakot. Ligtas ka rito. Ang malumanay na tinig ni Maribel, isang kapwa Pinay na nakakita sa kanya sa parke. Ang bumasag sa katahimikan. Inalalayan siya nito na makaupo. Ang bawat galaw ni Rose ay tila pag-unggol ng isang sugatang ibon na hindi pa sigurado kung kaya pa nitong lumipad. Nakita ka ng kaibigan ko. Naninigas ka na sa bench. Akala namin ay wala ka na. Ano bang nangyari sa'yo, Rose? Bakit ka nasa labas sa ganitong panahon? Hindi nakasagot si Rose. Sa halip, ang tanging lumabas sa kanyang mga mata ay ang mga luhang matagal na niyang pinipigilan. Ang bawat patak nito sa kupas na kumot ni Maribel ay tila pag-amin ng lahat ng kanyang kabiguan. Naalala niya ang boses ni Tony, ang mukha ni Madam Stella, at ang huling tingin ni Jihoon. Ang trauma ng pagkakanulo ay tila isang malalim na sugat na hindi kayang tahiin ng kahit anong salita ng pag-asa. Pakiramdam niya ay isa na siyang maruming basahan na itinapon at wala nang silbi sa mundong ito. Habang si Rose ay nagtatago sa ilalim ng proteksyon ng kanyang mga kababayan, si Jihoon naman ay tila isang baliw na naglalakad sa mga lansangan ng Seoul. Wala na siyang pakialam kung ang kanyang mamahaling sapatos ay punong-puno na ng putik at ang kanyang buhok ay gulo-gulo na dahil sa hangin. Bawat mukha ng babaeng dumadaan ay tinitingnan niya ng may desperasyon. Umaasang ang mga matang iyon ay ang mga matang nagbigay sa kanya ng kapayapaan sa loob ng kusina. Saan ka nagpunta, Rose?
Huwag mo akong iwan sa ganitong paraan. Ang paulit-ulit na bulong ng kanyang puso na tila ba isang sirang plaka sa gitna ng ingay ng syudad. Isang gabi, habang nakatingin sa salamin ng maliit na banyo ni Maribel, kinuha ni Rose ang isang matalim na gunting. Ang kanyang mahaba at itim na buhok na laging pinupuri ni Chairman Park dahil sa amoy nitong sampagita ay tila isang alaala ng kanyang pagkaalipin sa mga pangarap na nauwi sa wala. Sa bawat pagputol niya ng kanyang buhok, tila ba pinuputol din niya ang bawat hibla ng kanyang ugnayan sa nakaraan. Ang bawat bagsak ng kanyang buhok sa sahig ay tila ang tunog ng isang bagong Rose na isinisilang, isang Rose na hindi naaasa sa kahit na sino, isang Rose na wala nang pakialam sa ginto at katanyagan. Patay na ang Rose na kilala niyo. Ang teo-tao niya sa kanyang sarili habang nakatingin sa kanyang bagong anyo. Kinuha niya ang kanyang lumang SIM card at, nang walang pag-aalinlangan, ay binali ito sa dalawa. Ang tunog ng pagkabasag ng plastik ay tila isang malakas na sigaw ng kalayaan, ngunit ang tadhana ay sadyang mapaglaro. Habang si Rose ay lumalabas ng apartment upang maghanap ng anumang trabaho sa isang malapit na wet market, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang dumaan sa kanyang harapan. Sa loob ng sasakyang iyon, nakatingin sa labas ng bintana si Jihon. Ang kanilang mga paningin ay tila ba magtatagpo sa gitna ng kalsada, ngunit ang makapal na usok ng taglamig at ang dami ng mga taong nagmamadali ay tila naging isang pader na muling naglayo sa kanila. Huminto ang pintig ng puso ni Rose. Nakita niya ang pamilyar na profile ni Jihon sa likod ng bintana. Ang kanyang unang instinto ay ang tumakbo patungo sa sasakyan, ngunit ang boses ni Tony ay muling umaling-awngaw sa kanyang isipan. Huwag na huwag kang babalik. Mabilis siyang tumalikod at nagtago sa likod ng isang tumpok ng mga kahon ng isda. Ang kanyang hininga ay tila isang nakakulong na hangin sa kanyang dibdib. Sapat na ba ang pagtatago upang makalimot? O sadyang ang mga sugat ng nakaraan ay tila isang anino na susundan ka kahit saang sulok ka pa magpunta? Hindi mo na kailangang magpaulan dito, sir. Walang Rose na nakatira sa lugar na ito. Ang nakikita mo ay isang babaeng namamasukan na lamang sa palengke upang mabuhay. Ang bawat salitang binitiwan ni Rose ay tila mga tipak ng yelo na inihahagis niya sa pagitan nila ni Jihon. Nakatayo siya sa gilid ng isang masikip na eskinita. Ang kanyang mga kamay ay namumula at nanginginig sa lamig habang hawak ang isang balde ng maruming tubig. Ang amoy ng lansa ng isda ay nakadikit sa kanyang suot na apron, isang malupit na paalala ng malawak na agwat na namamagitan sa kanila. Sa harap niya, si Jihon ay basang-basa ng ulan. Ang kanyang mamahaling coat ay tila wala ng silbi, ngunit ang init ng kanyang titig ay tila sapat na upang matunaw ang niyebe sa paligid. Naramdaman ni Rose ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang tumakbo patungo sa lalaki, gusto niyang isubsob ang kanyang mukha sa dibdib nito at sabihin ang lahat ng kanyang paghihirap, ngunit tuwing pipikit siya, naaalala niya ang sulyap ng pandidiri ni Madam Stella. Naaalala niya ang kanyang sariling kapatid na ipinagpalit siya sa pera. Paano niya hahayaang madumihan ang malinis na pangalan ni Jihon ng isang babaeng itinapon na ng sariling pamilya? Ang kanyang puso ay tila isang marupok na pader na unti-unting tinitibag ng bawat paghinga ng lalaki sa kanyang harapan. Rose, hindi ako aalis hanggat hindi ka sumasama sa akin. Hindi ko kailangan ng pangalan ko. Hindi ko kailangan ng pera ng mga park. Ikaw lang ang kailangan ko. Ang basag na tinig ni Jihon ay sumasabay sa ritmo ng patak ng ulan sa mga bubong na yero. Humakbang siya palapit, hindi alintana ang putik na tumatalsik sa kanyang sapatos. Sa isang pagkakataon na tila ba huminto ang pag-inog ng mundo, biglang nadulas ang paa ni Rose sa madulas na semento. Bago pa man siya bumagsak, mabilis na nasalo ni Jihon ang kanyang braso. Ang init ng palad ng lalaki ay tila isang kuryenteng gumising sa namamanhid na katawan ni Rose. Sa halip na itayo siya ng mabilis,
Dahan-dahang lumuhod si Jihon sa basang semento. Gamit ang kanyang sariling kamay, maingat niyang pinunasan ang mantsa ng putik sa silyadong sapatos ni Rose, isang gawaing kailanman ay hindi gagawin ng isang tagapagmana ng korporasyon. Ang simpleng galaw na yon ay higit pa sa anumang mamahaling alahas na naibigay nito sa kanya. Iyon ay isang pagkilala sa kanyang dangal bilang isang tao. Sir, please. Umuwi ka na. Magkaiba ang mundo natin, ang tao ni Rose, habang pilit na binabawi ang kanyang kamay. Ang bawat haplos ni Jihon ay tila isang paalala ng lahat ng pangarap na kailangan niyang talikuran upang hindi na muling masaktan. Habang nagaganap ang madamdaming tagpong ito sa loob ng isang madilim na opisina, sa kabilang bahagi ng Seoul, isang pluma ang marahas na sumulat sa ibabaw ng isang opisyal na dokumento. Si Madam Stella, na may ngiti ng isang demonyo, ay kakatapos lamang lagdaan ng isang kaso laban kay Rose. Hindi sapat sa kanya ang palayasin ng babae. Nais niyang mabulok ito sa bilangguan upang matiyak na wala ng balakid sa kanyang kapangyarihan. Ipadala yan sa himpilan ng pulisya. Ang malamig na utos ni Stella sa kanyang abogado. Siguraduhin niyo na walang makakalusot. Gusto kong makita ang dakilang Rose na nakasuot ng uniforme ng preso. Isang opisyal na sobre ang dahan-dahang inilapag sa tapat ng pintuan ng apartment ni Maribel ng gabing iyon. Habang si Rose ay nakaupo sa loob, pilit na binubura ang alaala ng haplos ni Jihon. Ang puting sobreng iyon ay tila isang tahimik na ahas na naghihintay na manuka. Ito ang legal na hatol na magpapatunay na ang laban ni Rose ay hindi pa natatapos at ang bawat hakbang niya patungo sa kalayaan ay haharangan ng mga pader na gawa sa kasinungalingan at ginto. Ano ang gagawin ni Rose kapag ang batas na dapat ay nagpoprotekta sa kanya ay naging sandata ng mga taong nais siyang burahin sa mundong ito? Ang bawat pangarap ko, kinuha mo na. Pero ang katotohanan, hinding-hindi mo iyan makukulong kahit paggamitan mo ng ginto ang buong mundo. Ang silid sa ospital ay amoy gamot at punong-puno ng malamig na katahimikan. Isang katahimikang tila ba naghihintay ng isang pagsabog. Sa gitna ng kama, si Chairman Park ay nananatiling nakahiga. Ang kanyang mga mata ay nakapikit at ang kanyang katawan ay tila ba isang tuyong puno na wala ng buhay. Ang tanging nagpapatunay na narito pa siya ay ang mahinang tunog ng kanyang paghinga na sinasabayan ng mahaba at regular na tunog ng monitor ng kanyang puso. Subalit sa likod ng kanyang mga nakapikit na talukap, ang matandang tigre ay matagal na palang gising. Ang kanyang pandama ay naging mas matalas. Naririnig niya ang bawat bulong, bawat hakbang, at bawat pagtatangka ng panlilinlang sa kanyang paligid. Bumukas ang pinto at pumasok ang mabibigat na hakbang ni Madam Stella. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa sementadong sahig ay tila ba isang palatandaan ng isang dumarating na sakuna. Lumapit siya sa kama at sa halip na haplos ng pag-ibig, ang kanyang boses ay naging isang malamig na bulong na puno ng lason. Matanda ka na, Chairman. Hindi mo na kailangang mag-alala sa kumpanya. Nilinis ko na ang lahat. Ang paborito mong si Rose, nakapiit na siya sa ilalim ng mga kasong gawa-gawa ko lamang. At ang anak mong si Jihon, unti-unti na siyang nawawasak. Ang buong kayamanan ng mga Park ay sa akin na. At wala kang magagawa, kundi ang mabulok sa higaang yan. Hindi kumibo ang chairman, ngunit ang kanyang mga daliri sa ilalim ng kumot ay dahan-dahang nanginginig sa galit. Ang bawat salita ng kanyang asawa ay tila isang mantsa sa kanyang dangal. Nang lumisan si Stella, dahan-dahang bumukas ang pinto muli. Sa pagkakataong ito, ang mga hakbang ay mabagal at puno ng pag-aalinlangan. Si Jihon yun. Umupo ang lalaki sa gilid ng kama ng kanyang ama. Ang kanyang balikat ay bagsak at ang kanyang mga mata ay mapula sa puyat. At iyak. Papa, patawarin niyo ako? Hindi ko siya naprotektahan. Ang basag na tinig ni Jihon ay tila isang panaghoy sa gitna ng kawalan.
Alam kong inosente si Rose. Alam kong ang bawat supply ng pag-asa ko ay galing sa kanya, pero wala akong magawa. Papa, kung naririnig niyo ako, bigyan niyo ako ng kahit anong senyales. Huwag niyo kaming iwan sa kadilimang ito. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ji-hoon ang isang mahinang pagpisil sa kanyang palad. Nanlaki ang kanyang mga mata, ang kanyang hininga ay tila huminto. Dahan-dahang iminulat ng chairman ang kanyang mga matang tila muling naglalabas ng apoy ng katarungan. Hindi siya nagsalita, ngunit sa pamamagitan ng kanyang mga daliri, nagsimula siyang kumatok sa palad ng kanyang anak. Isang serye ng mga maikli at mahabang pagdampi, ang Morse code na itinuro niya kay Ji-hoon noong bata pa ito. Ang mensahe ay malinaw. Magtiwala ka. Ang katotohanan ay lilitaw. Habang nagaganap ang himalang ito sa ospital, si Rose ay nakaupo sa loob ng isang malamig na silid sa himpilan ng pulisya. Ang mga ilaw sa itaas ay tila ba nagnanais na bulagin siya sa bawat pagtatanong. Ngunit ang Rose na nakaupo roon ay hindi na ang Rose na umiiyak sa gitna ng niebe. Ang kanyang mga mata ay tuyo na at ang kanyang mga kamay na dati ay laging nanginginig sa takot, ngayon ay nakapatong ng mahinahon sa mesa. Ang bawat paratang sa kanya tungkol sa pagnanakaw ng alahas ay hinarap niya ng may diretsong tingin. Maaari niyo akong ikulong sa loob ng 4 na sulok na ito. Ang sabi ni Rose sa investigador, ang boses ay matatag at walang bakas ng pagsusuko. Ngunit ang katotohanang ibinigay ko ang buong puso ko sa pag-aalaga sa isang taong nangangailangan ay hindi niyo kailanman mabubura. Ang mga kamay ko ay maaaring magaspang dahil sa trabaho, pero malinis ang aking konsensya. Nabalik ang atensyon ng lahat ng isang pulis ang pumasok at may ibinulong sa kanyang kasama. Isang misteryosong dokumento ang ipinadala sa kanila mula sa isang hindi kilalang email. Mga video footage mula sa isang nakatagong kamera sa loob ng silid ng chairman na nagpapakita kung sino talaga ang nagtangkang sumira sa makina ng ventilator. Bumukas ang pintuan ng istasyon nang may malakas na kalabog. Ang lahat ay napalingon. Isang lalaking bugbog sarado. Ang damit ay punong-puno ng mantsa ng dugo at ang mukha ay halos hindi makilala. Ang pumasok habang hila-hila ng mga bodyguard ni Ji-hoon. Si Tony iyon. Ang kanyang kapatid ay bumagsak sa sahig, humihingal at nanginginig sa takot. Tumingin si Tony kay Rose nang may matinding pagsisisi sa kanyang mga mata bago muling tumingin sa mga pulis. Ang lahat po ng sinabi ko. Ang lahat po ng nasa recorder. Kasinungalingan po iyon. Binayaran po ako ni Madam Stella upang sirain ang sarili kong kapatid. Isang katahimikan ang lumukob sa buong silid. Ang bawat piraso ng puzzle ay nagsisimula ng magtagpo, ngunit ang tanong ay nananatili. Hahayaan ba ni Stella na matalo siya ng ganoon kadali? O mayroon pa siyang huling lason na itinatago sa kanyang mga kamay? Ate, patawarin mo ako. Akala ko magiging maayos ang lahat. Akala ko makakatulong ako sa pamilya natin. Pero ginamit lang niya ako. Tinapon niya ako na parang basurang walang silbi nang makuha niya ang gusto niya. Ang bawat salitang lumalabas sa pagitan ng mga basag na labi ni Tony ay tila mga patak ng lason na sumusubok pang pumasok sa sugatang puso ni Rose. Sa loob ng maliit at madilim na silid sa istasyon ng pulisya, ang amoy ng luma at malamig na kape ay humahalo sa amoy ng pagsisisi. Nakatingin si Rose sa kanyang kapatid, ang batang lalaking pinalaki niya sa bawat pawis at dugo na ibinuhos niya sa ibang bansa. Ngunit ang nakikita niya ngayon sa kanyang harapan ay hindi na ang batang hinahandugan niya ng mga pasalubong, kundi isang estrangherong naging kasabwat sa sarili niyang pagbagsak. Naramdaman ni Rose ang matinding paninigas ng kanyang mga balikat. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging handang yumakap sa kanyang kapatid sa tuwing ito ay nagkakamali, ngayon ay nanatiling nakatiklop sa kanyang kandungan. Walang emosyong mababasa sa kanyang mukha,
Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang bawat piraso ng kanyang utang na loob sa kanyang pamilya ay unti-unti nang nagiging abo. Ang bawat sakripisyo niya sa soul, ang pagtitiis sa lamig, ang paglunok sa mga mura ni Madam Stella, ang paglimot sa sariling kaligayahan, ay tila mga butil ng buhangin na tinangay ng malakas na alon ng pagkakanulo. Ate, tulungan mo ako. Itira mo ako sa inyo rito sa Korea. Wala na akong mapupuntahan. Ang muling pagmamakaawa ni Tony habang sinusubukang hawakan ang kamay ni Rose. Dahan-dahang iniwas ni Rose ang kanyang kamay. Ang bawat pagdampi ng daliri ng kanyang kapatid ay tila nagpapaalala sa kanya ng tunog ng recorder na sumira sa kanyang dangal. Hindi mo kailangan ng Korea, Tony. Ang kailangan mo ay ang harapin ang ginawa mo. Ang boses ni Rose ay malamig, matatag at walang bakas ng pag-aalinlangan. Sa loob ng maraming taon, inisip ko na ang kaligayahan nyo ang tanging misyon ko sa mundo. Inisip ko na kapag busog kayo, busog na rin ang puso ko. Pero nagkamali ako. Sa pagbibigay ko ng lahat para sa inyo, unti-unti ko ring nawala ang sarili ko. Sa sandaling iyon, kinuha ni Rose mula sa kanyang leeg ang isang maliit at lumang krus na ginto, ang tanging alaala na iniwan ng kanilang na mayapang ina. Inilapag niya ito sa mesa sa harap ni Tony. Ang tunog ng pagtama ng metal sa kahoy ay tila ang tunog ng isang pinto na tuluyang isinasara. Ito ang huling ibibigay ko sa iyo. Ibenta mo, ipang-uwi mo sa Pilipinas, o itapon mo. Pero simula sa araw na ito, malaya na ako sa iyo. Malaya na ako sa pamilyang itinuring akong isang makina lamang. Hindi na ako ang Rose na titiisin ng lahat dahil lamang sa dugo. Nakatayo sa likuran ni Rose si Ji-hoon, tahimik na pinagmamasdan ng pagbabagong anyo ng babaeng minamahal. Isang ngiti ng matinding pagmamalaki ang gumuhit sa mga labi ng lalaki. Hindi na kailangan ni Rose ang kanyang proteksyon upang makatayo. Natutunan na nitong gamitin ang sarili nitong mga paa upang tahakin ang landas ng katarungan. Lumapit si Ji-hoon at maingat na ipinatong ang kanyang kamay sa likuran ni Rose. Isang tahimik na suporta na nagsasabing narito siya, hindi bilang isang tagapagligtas, kundi bilang isang katuwang. Rose, handa na ang lahat, ang mahinang sabi ni Ji-hoon. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ang chairman, gising na siya at handa nang harapin ang buong mundo. Habang papalabas sila ng istasyon, ang bawat hakbang ni Rose ay tila mas magaan. Ang langit ng Seoul, na dati ay tila ba laging nagbabanta ng unos, ngayon ay tila ba nagbubukas upang bigyan siya ng daan. Ngunit sa kabilang bahagi ng syudad, si Madam Stella ay hindi pa tapos. Kasalukuyang nagtitipon ng mga mamamahayag sa harap ng Park Holdings. Ang bawat kamera ay nakatutok sa podium kung saan nakahanda ang huling lason ni Stella. Isang press conference na naglalayong tuluyang ibaon ang reputasyon ni Rose bago pa man ito makapagsalita. Biglang tumunog ang telepono ni Ji-hoon. Isang mensahe mula sa ospital. Nanlaki ang kanyang mga mata habang binabasa ang nilalaman nito. Tumingin siya kay Rose nang may halong kaba at pananabik. Rose, ang papa. Wala na siya sa ospital, ang tao ni Ji-hoon. Inutusan niya ang mga tauhan niya na ilabas siya ng lihim at alam ko na kung saan siya pupunta. Saan hahantong ang huling pagtutuos kapag ang matandang tigre ay nagpasya ng lumabas mula sa kanyang kuweba? At kaya bang harapin ni Rose ang lahat ng mga kamera upang sabihin ang isang katotohanang walang kahit anong pintura ng kasinungalingan? Akala mo ba ay tapos na ang laro, Stella? Ang akala mo ay lason ang ibinigay mo sa akin, pero hindi mo alam. Ang lason na yon ang nagpagising sa natutulog kong diwa. Ang bulwagan ng Park Holdings ay punong-puno ng mga mamamahayag. Ang bawat kislap ng kanilang mga kamera ay tila ba mga kidlat na nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Madam Stella, nakasuot ng isang itim na trahe na tila ba nagluluto ng sariling pighati. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga pekeng luha at ang kanyang boses na sadyang ginawang paos
ay dahan-dahang nagsasalaysay ng isang kwentong puno ng panlilinlang. Ninakawan niya kami, hindi lamang ng pera, kundi ng tiwala. Ginamit ni Rose ang kahinaan ng aking asawa upang pasukin ang aming pamilya. Ang muling paghikbi ni Stella sa harap ng mikropono. Ang bawat salita niya ay tila isang matalim na pako na ibinabaon sa reputasyon ni Rose. Ang mga tao sa paligid ay nagsisimula ng magbulungan. Ang bawat bulong ay puno ng panghuhusga at matinding galit sa babaeng kanilang tinatawag na oportunista. Ngunit sa gitna ng matinding drama ni Stella, ang malalaking pintuan sa likuran ng bulwagan ay biglang bumukas ng may matinding bigat. Ang ingay ng mga mamamahayag ay biglang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Mula sa liwanag ng pasilyo, lumitaw ang isang anyo na tila ba nagmula sa kabilang buhay. Si Chairman Park, nakaupo sa kanyang wheelchair, ngunit ang likod ay tuwid na tuwid, ay dahan-dahang itinutulak ni Jihon. At sa tabi nila, nakatayo si Rose, ngunit hindi na ang Rose na nakayuko at natatakot. Ang kanyang suot na simpleng puting blusa ay tila naglalabas ng sariling ningning, at ang kanyang paningin ay diretsyo at walang bakas ng pag-aalinlangan. Nabitawan ni Stella ang kanyang panyo. Ang kanyang mukha, na kanina ay punong-puno ng pekeng emosyon, ngayon ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at walang salitang lumalabas. Tila ba nakakita siya ng isang multo na dumating upang singilin ang lahat ng kanyang utang. Ipagpapatuloy mo ba ang iyong kwento, Stella? O hayaan nating ang katotohanan ang magsalita para sa atin? Ang boses ni Chairman Park ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, matatag at puno ng kapangyarihan, na tila ba isang hari na bumalik sa kanyang trono. Sa isang kumpas ng kamay ni Jihon, ang malaking screen sa likuran ni Stella ay nag-iba ng anyo. Hindi na ito nagpapakita ng mga pekeng dokumento. Sa halip, isang video footage ang lumitaw, maliwanag na nagpapakita kay Stella habang maingat na niluluwagan ang plug ng ventilator ng chairman sa gitna ng gabi. Kasunod nito ay ang boses ni Stella sa isang nakatagong recorder. Malinaw na maririnig ang kanyang utos kay Tony kung paano sisirain ang kanyang sariling kapatid kapalit ng milyon-milyong halaga. Isang matinding singhap ang nagmula sa lahat ng mga tao sa loob. Ang mga kamera na kanina ay nakatutok kay Stella ng may simpatiya. Ngayon ay tila naging mga sandata na naglalantad ng kanyang tunay na anyo. Ang bawat kislap ng ilaw ay tila humahampas sa kanyang konsensya. Hindi totoo yan. Pakana lang yan ng babaeng yan. Ang sigaw ni Stella ay tila isang desperadong hiling ng isang taong nalulunod. Ngunit walang sino man ang nagtangkang lumapit upang siya ay iligtas. Dahan-dahang lumapit si Rose sa podium. Tiningnan niya si Stella ng diretso sa mga mata. Isang tingin na puno ng dignidad at malinis na konsensya. Ang sabi niyo po kanina, ang mga katulad ko ay walang lugar sa mundong ito dahil sa aming kahirapan. Pero ang nakita ko ngayon, madam, ay ang inyong kayamanan na hinaluan ng lason. Maaaring marumi ang aking mga kamay dahil sa pagtatrabaho, ngunit ang inyong puso ang tunay na bulok. Ang dangal na sinubukan ninyong kunin sa akin, hinding-hindi iyan mabibili ng kahit anong dami ng inyong ginto. Sa sandaling iyon, ang dalawang opisyal ng pulisya ay dahan-dahang pumasok sa entablado. Ang tunog ng mga bakal na posas na naglalapat sa mga kamay ni Stella ay tila ang tunog ng hustisyang matagal nang hinihintay. Habang kinaladkad si Stella palabas, ang kanyang mga sigaw ng pagmumura ay dahan-dahang nawala sa gitna ng ingay ng mga nagtatanong na mamamahayag. Sa gitna ng tagumpay na ito, sa ilalim ng lahat ng mga ilaw, naramdaman ni Rose ang pag-abot ni Jihon sa kanyang kamay. Ang mahigpit na pagkakahawak ng lalaki ay isang tahimik na pagkilala sa lahat ng kanyang ipinaglaban. Tumingin si Rose sa chairman, nanginitian siya ng may matinding pagmamahal. Tapos na ang laban para sa kanyang pangalan.
Ngunit habang ang lahat ay nagdiriwang, dahan-dahang lumayo si Rose sa gitna ng entablado. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay pangarap lamang ang hawak, ngayon ay puno na ng isang bigat na hindi niya inaasahan. Ang mundong ito ng mararangyang ilaw at matatalim na salita. Ito nga ba ang lugar na nais niyang pamalagi ang tirahan? Salamat sa katarungan, pero hindi rito ang aking tahanan. Ang mahinang bulong ni Rose sa kanyang sarili, habang ang isang kurot ng kalungkutan ay nagsisimulang sumibol sa gitna ng kanyang pagkapanalo. Hindi lahat ng kumikinang ay nagbibigay ng liwanag. Ang iba ay sadyang nakakasilaw lamang upang hindi mo makita ang iyong sarili. Sa loob ng marangyang opisina sa itaas na palapag ng Park Holdings, ang amoy ng mamahaling leather at sariwang kape ay tila sumasakal sa pandaman ni Rose. Sa harap niya, nakalatag ang isang makapal na dokumento, isang kontrata na naglalayong gawin siyang mukha ng bagong charity foundation ng kumpanya. Kasama nito ang isang tseke na may napakaraming zero, isang halagang sapat upang bilhin ang lahat ng pangarap na dati ay tinitingnan lamang niya sa malayo. Ang mga opisyal ng kumpanya na nakasuot ng kanilang mga plansadong suit ay nakangiti sa kanya ng may halong pagkukunwari. Tila ba isa siyang bihirang hiyas na nais nilang ikulong sa isang glass case para sa kanilang sariling kapakinabangan. Miss Rose, this is a perfect rebranding for you and the company. Ang sabi ng pinuno ng PR team ng may mabulaklak na tono. The public loves your story. Mula sa pagiging isang hamak na caregiver tungo sa pagiging tagapagligtas ng chairman. We will dress you in the finest clothes. We will give you a title. Magiging inspirasyon ka ng bawat OFW sa mundo. Tiningnan ni Rose ang sarili sa malaking salamin ng silid. Nakasuot siya ng isang designer dress na nagkakahalaga ng ilang buwang sweldo niya noon bilang caregiver. Maganda siya, oo. Tila ba isa siyang prinsesa sa isang kwentong bata. Ngunit sa likod ng telang sutla, naramdaman ni Rose ang isang matinding hapdi. Ang bawat palamuti sa kanyang katawan ay tila mga mabibigat na pako na nagkakabit sa kanya sa isang buhay na hindi naman kanya. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa paghawak ng basahan at paglilinis ng dumi, ay tila naging banyaga sa kanya habang hinahaplos ang malambot na tela. Napagtanto niya na ang katarungang nakuha niya ay hindi nangangahulugang kailangang maging bahagi siya ng mundong ninais siyang wasakin. Dahan-dahang kinuha ni Rose ang kanyang panulat, ngunit imbes na pirmahan ang dokumento, dahan-dahan niya itong itinulak pabalik. Ang tunog ng papel na kumiskis sa ibabaw ng mesa ay tila isang malakas na pagtanggi sa lahat ng ginto ng Pamilya Park. Salamat po sa inyong alok. Ang boses ni Rose ay mahinahon, ngunit may determinasyong hindi matatawaran. Ngunit ang dangal ko ay nakuha ko na. Hindi ko kailangan ng pamagat o mamahaling damit para patunayan kung sino ako. Ang tunay na Rose ay hindi nakatira sa loob ng mga kontratang ito. Pumunta si Rose sa silid ni Chairman Park upang magpaalam. Ang matanda, na ngayon ay masigla na, ay tumingin sa kanya nang may matinding lungkot at pangunawa. Inabot ni Rose sa kanya ang isang maliit na pouch. Sa loob nito ay hindi pera, kundi ang maliit na karayom na ginamit ni Rose sa pagtatahi ng niniting na kumot para sa chairman noong mga gabing wala siyang kasama. Ito po ang huling alaala ng aking serbisyo, Chairman. Ipinapaalala nito na ang bawat tahi ay gawa ng pagmamahal, hindi ng obligasyon. Ngayon, kailangan ko na pong hanapin ang sarili kong landas, ang landas na ako mismo ang susulat. Nang lumabas si Rose ang mansyon, hindi siya sumakay sa nakahandang limusin. Sa halip, naglakad siya sa gitna ng sikat ng araw ng hapon, dala lamang ang isang maliit na bag. Wala sa kanya ang tseke, wala sa kanya ang katanyagan, ngunit sa bawat hakbang niya, naramdaman niya ang matinding kagaanan ng kanyang kaluluwa. Ang bawat paghinga niya ay tila isang kanta ng kalayaan. Makalipas ang ilang oras, dumating si Jihon sa mansyon, bitbit ang isang bungkos
ng paboritong bulaklak ni Rose. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang bakanteng silid. Ang amoy ng sampagita ay nananatili pa rin sa hangin. Tila ba isang multo ng presensya ng babaeng bumago sa kanyang buhay. Nakita niya ang pilak na bracelet na ibinigay niya kay Rose na nakapatong sa ibabaw ng lamesa, kasama ang isang maikling sulat. Hahanapin ko muna ang Rose na hindi kailangan ng kahit anong palamuti. Kung ang tadhana ay sadyang para sa atin, ang puso ang makakahanap ng daan pabalik. Napakapit si Jihon sa gilid ng mesa, ang kanyang puso ay tila pinipiga sa matinding pangungulila. Hindi kita susukuan, Rose. Kahit saang sulok ka pa ng mundo magpunta, hahanapin kita. Ilang buwan ang lumipas, isang gabi, habang si Jihon ay nasa gitna ng trabaho, isang hindi kilalang email ang pumasok sa kanyang personal na account. Walang nakasulat na kahit anong salita. Tanging isang larawan lamang ang nakalakip. Isa itong larawan ng isang maliit na mesa sa isang liblib na baryo sa tabi ng dagat. Sa ibabaw ng mesa ay may isang mangkok ng mainit na arroz caldo at sa gilid nito ay isang pamilyar na niniting na tela. Naramdaman ni Jihon ang pag-uunahan ng kanyang mga luha. Ang boses ni Rose ay tila bumulong sa kanyang pandama. Tila isang oyayi na naglalayag sa gitna ng hangin. Narito na ako sa lugar kung saan ang puso ko ay malayang tumibok. Saan hahantong ang huling paglalakbay ng isang pusong pinili ang sariling dangal kaysa sa ginto? At kaya bang tawirin ni Jihon ang huling hangganan upang muling makapiling ang babaeng tanging nagbigay sa kanya ng tunay na tahanan? Hindi mo na kailangang maghanap pa sa dulo ng mundo, Jihon, dahil kahit saan ka man magpunta, dinala ko na ang buong mundo mo sa loob ng puso ko. Ang maliit na baryo sa tabi ng dagat ay malayo sa ingay at gulo ng Seoul. Dito, ang tanging maririnig ay ang banayad na tunog ng mga alon na humahampas sa pampasigin at ang malamyos na awit ng hangin na dumadaloy sa mga dahon ng niyog. Ang amoy ng asin at sariwang hangin ay tila gamot na nagpapadali sa paghilom ng bawat sugat. Sa loob ng isang maliit na klinika sa komunidad, abala si Rose sa pag-aayos ng mga bendahe. Ang kanyang buhok ay maikli na at ang kanyang suot ay simpleng damit ng isang volunteer. Ngunit ang kanyang mukha ay naglalabas ng isang tunay na ningning ng kalayaan at kapayapaan na kailanman ay hindi niya naramdaman noong suot niya ang mamahaling tela ng mga park. Napatigil si Rose sa kanyang ginagawa nang maramdaman niya ang isang pamilyar na presensya sa may pintuan. Dahan-dahan siyang lumingon at doon, sa gitna ng sikat ng araw ng hapon, nakatayo si Jihon. Ang lalaki ay nakasuot ng simpleng kamiseta, malayo sa kanyang karaniwang mamahaling kasuotan. Ang kanyang mukha ay may bakas ng puyat at pagod sa mahabang paglalakbay, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa matinding kagalakan at ginhawa. Sa loob ng ilang buwan na paghahanap, sa wakas ay natagpuan na niya ang tanging ligaya ng kanyang buhay. Nahanap din kita, Rose. Ang teo-tao ni Jihon. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Sabi ko sa iyo, hindi ako susuko. Kahit gaano pa kalayo, susundan kita. Hindi nakapagsalita si Rose. Ang bawat luha na pumatak mula sa kanyang mga mata ay hindi luha ng pighati, kundi luha ng wagas na kaligayahan. Binitiwan niya ang hawak na bendahe at tumakbo patungo kay Jihon. Sinalo siya ng lalaki sa isang mahigpit na yakap. Isang yakap na tila ba nagnanais na bawiin ang lahat ng oras na sila ay nagkalayo. Isinubsob ni Rose ang kanyang mukha sa dibdib ni Jihon. Nilalanghap ang pamilyar na amoy na matagal na niyang pinangungulilaan. Naramdaman niya ang mabilis na tibok ng puso ng lalaki. Isang tibok na sumasabay sa sarili niyang puso. Dahan-dahang binitiwan ni Jihon ang yakap, ngunit nanatiling malapit ang kanilang mga mukha. Hinaplos ng lalaki ang pisngi ni Rose. Pinupunasan ang bawat luha gamit ang kanyang hinlalaki. I left everything, Rose. Ang kumpanya, ang yaman. Wala akong itinira sa sarili ko kundi ang pag-ibig ko sa iyo.
Please, wag mo na akong itaboy muli. Nais kong maging bahagi ng simpleng buhay na binuo mo rito. Ji-hoon, ang buhay ko rito ay hindi marangya. Magiging mahirap para sa'yo, ang mahinang sagot ni Rose habang pilit na iniiwas ang tingin. Hindi mahirap ang buhay kapag kasama kita. Ang mahirap ay ang mabuhay sa isang palasyong walang puso. Ang tugon ni Ji-hoon bago dahan-dahang idinampi ang kanyang noo sa noo ni Rose. Ang kanilang mga hininga ay naghahalo sa hangin. Isang banal na sandali ng pagtanggap at pag-unawa. Dahan-dahang hinalikan ni Ji-hoon ang noo ni Rose, isang halik na puno ng paggalang at pangako ng walang hanggang proteksyon. Ang bawat haplos at lapit ng kanilang mga katawan ay hindi nagpapakita ng pagnanasa, kundi ng isang malalim na koneksyon ng dalawang kaluluwang dumaan sa apoy ng pagsubok. Nakangiting lumayo ng bahagya si Rose. Kinuha niya ang nanginginig na kamay ni Ji-hoon at dahan-dahan itong inilagay sa ibabaw ng kanyang tiyan. Ang kanyang mga mata ay naglapat ng isang bagong ningning ng pag-asa. Ji-hoon, hindi ka lang simpleng buhay ang bubuin mo rito. Ang masayang tao ni Rose. Dahil may bagong buhay na naghihintay na tawagin kang ama. Nanlaki ang mga mata ni Ji-hoon. Ang kanyang puso ay tila lumaktaw sa matinding tuwa. Ang huling pader ng kanyang pag-aalinlangan ay tuluyang gumuho. Sa maliit na baryong iyon, malayo sa mapanghusgang mata ng mundo, isang bagong henerasyon ang nakatakdang isilang, isang simbolo ng tagumpay ng pag-ibig laban sa lahat ng kasinungalingan at kasakiman. Lumipas ang 2 taon na tila ba isang mabilis na pag-agos ng tubig sa batis, malinis at nagbibigay ng bagong buhay. Sa isang maliit na bahay na yari sa kahoy at kawayan sa tabing dagat, ang bawat umaga ay hindi na nagsisimula sa takot o sa matinding pagmamadali upang pagsilbihan ang mga taong hindi marunong magpasalamat. Ang sikat ng araw na tumatagos sa mga bintana ay nagdadala ng amoy ng sariwang dagat at ang halimuyak ng mga bulaklak ng sampagita na itinanim ni Rose sa paligid ng kanilang bakuran. Dito, ang katahimikan ay hindi na isang mabigat na pasanin, kundi isang himig ng tunay na kapayapaan. Nakatayo si Rose sa beranda, pinagmamasdan ng kanyang magdadalawang taong gulang na anak na si Laya. Ang bata ay may mga matang nagniningning na tila bahiyas, mga matang nakuha nito sa kanyang ama. Ngunit ang bawat ngiti nito ay nagpapaalala sa katatagan ni Rose. Kasalukuyang kalaro ni Laya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa isang silya, si Chairman Park. Hindi na ito ang matapang na tigre ng korporasyon, siya ngayon ay isang mapagmahal na lolo na handang gumapang sa buhanginan para lamang marinig ang halakhak ng kanyang apo. Ang bawat pagbisita ng chairman sa maliit na baryong ito ay isang patunay na ang pamilya ay hindi lamang nabubuo sa pamamagitan ng dugo at yaman, kundi sa pamamagitan ng pagpiling magmahal at magpatawad. Naramdaman ni Rose ang pagyakap ni Ji-hoon mula sa kanyang likuran. Ipinatong ng lalaki ang kanyang baba sa balikat ni Rose. Ang kanyang mga bisig ay tila isang kuta na nagbibigay ng init at seguridad. Ano ang iniisip ng aking reyna? Ang mahinang bulong ni Ji-hoon. Ang kanyang boses ay puno ng pagsuyo na hindi kailanman nagbago mula noong araw na mahanap niya si Rose sa dulo ng mundo. Iniisip ko lang kung gaano kalayo ang narating natin. Ji-hoon, ang masayang sagot ni Rose habang hinahaplos ang kamay ng kanyang asawa. Dati, ang tanging pangarap ko lang ay ang makapagpadala ng pera. Ngayon, ang tanging pangarap ko na lang ay ang manatili tayo sa ganitong katahimikan. Sa tanong kung napatawad na ba ni Rose ang kanyang nakaraan, ang sagot ay matatagpuan sa isang liham na maingat niyang isinulat para kay Tony noong nakaraang buwan. Hindi na siya nagpapadala ng buwanang sustento na dati ay tila ba pambayad sa kanyang sariling halaga. Ang ipinadala niya ay ang kanyang dalangin at ang mensaheng ang bawat tao ay kailangang tumayo sa sarili nilang mga paa. Pinatawad na niya si Tony, hindi dahil karapat-dapat ito,
kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang bigat ng galit sa kanyang puso. Ang pagpapatawad ay hindi ang paglimot sa sakit, kundi ang pagpiling huwag nang hayaan ang sakit na yon na diktahan ang kanyang kinabukasan. Ang kanilang buhay ay naging isang buhay na patunay na ang tunay na katarungan ay hindi matatagpuan sa loob ng isang silid ng hukuman, kundi sa kakayahang mabuhay ng may dangal sa kabila ng lahat ng pagtatangkang sirain ito. Ang gintong sinubukan ni Madam Stella na gamitin upang bumili ng katotohanan ay naging kalawang, habang ang tapat na serbisyo at pagmamahal ni Rose ay naging isang diamanteng hindi kailanman mababasag. Habang lumulubog ang araw sa abot-tanaw, nagkulay kahil ang buong langit, tila ba isang huling pagbabasbas sa kanilang munting pamilya. Kinuha ni Laya ang isang maliit na sampagita at inabot ito sa kanyang ina, habang hawak-hawak ang nanginginig na daliri ni Chairman Park. Sa simpleng tagpong iyon, natagpuan ni Rose ang sagot sa lahat ng kanyang mga katanungan. Ang pakikipagsapalaran sa banyagang lupain ay hindi lamang tungkol sa pagkita ng salapi. Ito ay tungkol sa pagtuklas, sa sariling lakas, sa paghahanap ng katarungan, sa gitna ng kasinungalingan, at sa huli, sa pag-uwi sa isang lugar kung saan ang iyong puso ay hindi na kailanman kailangang magtago. Ang pag-ibig ay hindi isang premyo na kailangang paghirapan. Ito ay isang tahanan na kusa mong matatagpuan kapag natutunan mo ng mahalin ang sarili mong dangal. Dito sa dulo ng kanyang paglalakbay, si Rose ay hindi na lamang isang caregiver o isang asawa ng isang dating bilyonaryo. Siya ay si Rose, isang babaeng matapang, malaya, at punong-puno ng pag-asa. At sa bawat hampas ng alon sa pampasigin, tila ba may isang bulong na paulit-ulit na nagsasabing, "Salamat, dahil pinili mong huwag sumuko